At ito po yung pangako ko po kay Lucky na tanong na kung saan ay masagot po natin. At basahin po natin itong kanyang katanungang ito. Brother Owen, ibig mong sabihin false preachers ang lahat ng nangangaral dito sa buong mundo? Dahil sinabi mo na dito lang malalaman kay Brother Owen ang katotohanan. Alam niyo po, ganito po yan para maintindihan ninyo. Magkakaroon tayo ng observation sa bawat mangangaral kung ito nga ay false prophet, false teacher, false preacher, na para malaman natin yung kanyang ipinapangaral ay hindi nga aral at turo ni Kristo. Ngayon, magbibigay po tayo ngayon ng video reaction sa mga nangangaral ngayon. Sa kanilang pangangaral. Kaya bigyan mo ako ng panahon na pakinggan itong mga video clips na mapapakinggan natin, na kung saan ay doon natin malalaman kung false preachers ang mga nangangaral na ito. Ngayon, dahil mahaba po yung ating panahon sa pag-aaral, magbigay mo po na tayo ng isang mangangaral at pakinggan natin at mag-observe po tayo at mag-react din sa kanyang mga itinuturo kung ito nga ay aral at turo ng ating Panginoong Hesus. Kaya't halika, tunghayan po natin at panoorin natin ito at pakinggan at mag-observe po tayo. Kapag nakita natin na may mali sa kanyang ipinapangaral, doon natin masasabing bula ang propeta, bula ang guro, bula ang mangangaral. Kaya halika't umpisa natin. Pastor, pwedeng isang singit na lang. Samantalahin ko na. Sige. Yun nga po. Si Pablo lang po ba ang talagang nangaral sa mga hintil? Siya lang po ba talaga? Bakit po si Lucas at si Marcos, mga hintil po sila, but doon po yung sulat nila nakapokus sa God's Kingdom, hindi po sa grace? Kasi yun po yung panahon nagsulat sila. Kung chronological order pang sulat, talagang naunang sumulat si Lucas, ang doktor. Tapos yung apat na manunulat, Mateo, tax collector. Si Mateo ba tax collector? Alam niyo po, ganito, may napansin tayo. Pati yung si Matthew, hindi niya kilala ang kanyang kalalagayan bilang tax collector. Ngayon, ating hanapin sa banal na kasulatan at basahin natin. Dahil hindi niya kilala si Matthew bilang tax collector. O basahin po natin dito sa kanyang mga sulat. Matthew 9:9. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Malino po, tax collector po si Matthew. Kung ililipat natin sa English, yan po. Nakita ng ating Panginoon Kristo na si Matthew ay isang tax collector. O malinaw po ba? Ayan, Matthew 9:9 para malaman natin. Ngayon, magpatuloy po tayo sa kanyang ipinapaliwanag. Alam niyo po, pag ganito ang mga mangangaral at hindi kabisado ang kasulatan, pati kayo maililigaw, di ba? Kailangan malaman natin, kasi kung ganito, dagdag ito kaalaman, di ba? Kailangan mong alamin din ang mga parte ng kasulatan para tayo ay magkaroon ng awareness at pagkakilala sa mga taong tinatawag ng Panginoon at maglilingkod. Nakita po ba ninyo? Ngayon, sa kanyang paglilingkod, katulad po niya, hindi niya kilala ang mga tinawag ng Panginoon. Ay, ibig sabihin, kulang siya sa kaalaman. Ngayon, magpatuloy pa tayo. Sorry, hindi ko alam. So, hindi po ba? Ano sabi niya? Hindi raw niya alam. Ulitin nga natin. Ulitin natin, ha? Si Mateo ba tax collector? Sorry, hindi ko alam. Di ba? Hindi niya alam. Maaring ang kanyang alam lang ay patungkol doon sa mga nais lang niyang ituro. Kaya dapat tayo, ang inyong pakikinggan, yung talagang may sapat na may kakayahang mangaral at magturo. Yung sapat po, mas maganda po yun. Kaysa doon sa ikaw ay nangangaral, nagagaling-galingan, ay mahirap po yun. Kailangan meron kang sapat na alam din. Wag mong ihambog ang sarili mo na marami ka ng alam, pero parting ibang mga katulad po nito ay hindi niya alam ang mga karakter ng kasulatan na kung saan ay yung mga tinawag ng Panginoon. Dapat kilalanin mo rin yun kasi may mga information silang sinasabi na mula sa Panginoon. Katulad po ni Matthew, bilang isang tax collector, di ba?
ayan ay dapat dating malaman yung kanyang katangian kasi nagsulat yan. Dahil makakaalam din tayo ng mga bagay na mga impormasyon na mga isinulat nila mula sa Panginoon po yun. Hindi yun galing sa kanilang kaisipan o sarili o inimbentong mga salita na isinusulat nila sa kasulatan. Ano po? Ngayon, magpatuloy po tayo. Tapusin natin at mamaya natin i-discuss lahat yung kanyang marinig natin. Ano? Kaya ating pakinggan hanggang sa matapos. Saka po tayo magkakaroon ng magandang discussion sa buo niyang mga idinidiscuss din. O na kung saan yung kanyang faith o yung kanyang pananampalataya na itinuturo niya. Kaya titingnan natin kung aral ni Kristo o hindi. Kaya magpatuloy po tayo sa kanyang mga pangangaral. Hindi po ba Pastor, sorry po. Si Lucas po, disciple po siya ni Pablo. Ay, hindi ko po alam. Pero kasi ganito po Doon ho tayo sa sinasabi ho ng Biblia. Ang sinabi ho ng Biblia, si Pablo ang tinawag para sa ating mga Hentil. Okay po. Yun kasi ang basihan ko rin Hindi ako bumabase doon sa mga historical events. Bumabase ako mismo sa sinabi ng Biblia. Pag sinabing si Pablo ang tinawag sa mga Hentil, sa kanya ako makikinig kasi Hentil ako. Okay po. Okay po, Pastor. So dapat talaga ang basihan talaga natin, kapatid, kung ano lang yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi kasi sa Biblia, doon tayo makinig kay Pablo Yun. Kaya tinan mo yung gospel niya, talagang swak na swak sa ating mga Hentil. Na tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Ang mga Hudyo kasi, kaya lang naman sila nagkaroon ng kautusan dahil sila hinamon nila ang Diyos. Kung tutuusin ang tao talaga, walang kautusan. Ever since pa lang nung panahon ni Eva at Adan, panahon ni Noe, lalo na nung panahon ni Abraham, yung mga yan, mga Hentil yung mga yan kailan lang nauso yung kautusan nung panahon ni Moses. Hindi ganun ang relasyon ng Diyos sa tao. Yun mga si Abraham, Hentil, di ba? Pinagpala siya. Pero hindi siya perpekto. Ganun din ang mga Israel nung wala pa sila sa kautusan. Ilang beses silang nagreklamo, pinoprovide ng Diyos. So napunta sila sa kautusan, konting pagkakamali lang, may parusa na. Hanggang sa panahon ni Haring David yung kautusan na yan At natapos yan nung panahon ni Jesus Christ. Nung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Yun ay para sa mga Hudyo lang. Pero kaya tinan mo, yun ang dahilan kung bakit tayo mga Hentil, walang kautusan. Walang inuutos ang Diyos sa atin. Meron mang inutos sa atin sa bagong tipan, yung sinasabi ni Kristo na mahalin mo ang iyong kapatid kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun lang ang inutos ni Kristo sa atin. Bukod doon, wala na. At sa gospel ni Pablo, nagiging malinaw na mapapahama ka pala kung hindi ka makinig sa gospel niya at magturo ka ng maling gospel. Yun lang, bukod doon, wala na. Yun ang naging malinaw sa atin. Kaya kung gusto mo mapunta ng impyerno, kapatid, magturo ka ng maling gospel. Yun ang doon. O kaya, huwag kang maniwala sa gospel ni Pablo. Yun lamang yun. Okay, Papa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At ngayon po mga kapatid, napakinggan ninyo. Ano ba ang naobserbahan ninyo sa kanyang mga pangangaral? Maging doon sa nagtatanong, maaaring kung mali man ang naging kanyang pagpapaliwanag, kawawa naman yung nagtatanong. Kasi paniniwalaan nung nagtanong yung sinabi nung isang mangangaral. Kaya mag-o-obserba tayo. Katulad ko, dahil naobserbahan ko ito, ay hindi ako maniniwala sa kanya. Ngayon, ay di alamin natin. Kaya nasa inyo rin po ang desisyon kung maniniwala din kayo sa kanyang ipapangaral. Yung kanyang faith, yung kanyang doctrines. Tingnan natin kung aral at turungan ni Kristo kasi binabasa din niya sa kasulatan. Ang tanong, paano ba nito nire-revert o binabaliktad ang aral ni Kristo? Kaya dito natin malalaman. Ite-trace natin sa bawat sinabi niya kung kanyang mga nilabas sa kanyang mga salita o sa kanyang labi, may katotohanan ba yun? Kaya't iisa-isahin natin. Katulad kanina po, nung ating introduction pa lang, maging kay Mateo, ay hindi kilala bilang isang tax collector. Kaya halika't umpisahan natin para madagdagan ang ating kaalaman nang hindi kayo madaya ng mga nangangaral. Kaya dapat aware kayo. Wala pong problema kapag nakikinig. Ang problema, yung inyong mapapakinggan at susundin ninyo yung kanilang inaaral ay hindi pala aral ni Kristo, iyon ang ikapapahamak ng inyong kaluluwa. Okay, so ngayon dito po yan.
paano tayo mag-observe. So, hihimay-himayin natin. Muli natin pakikinggan po kasi kanina pinakinggan ko na ho sa inyo ng buo. At ngayon, paano natin ito madidetermine sa bawat labas ng kanyang pananalita? Tingnan natin kung may katotohanan o kasinungalingan ang kanyang mga sinasabi. Umpisahan muli natin. So, pwedeng isang singit na lang. Samantalahin ko na. Sige. Yan nga po. Si Pablo lang po ba ang talagang nangaral sa mga hintil? Siya lang po ba talaga? Bakit po si Lucas at si Marcos, mga hintil po sila, ba't yung po yung sulat nila ay nakapokus sa God's Kingdom? Okay, pause muna tayo, no? Nagtatanong ang isang member niya ito, no? Kasi maaari sumusubaybay sa kanya. Kaya gustong alamin yung mga bagay na gusto niyang malaman. Kasi sinasabi ng isang nagtatanong, bakit si Apostol Pablo nangangaral sa mga hintil? Ito bang si Lucas nangangaral din po ba sa mga hintil? Bagamat bakit daw nangangaral itong mga hintil na si Lucas ng God's Kingdom? Ano, di ba? O, ngayon, ating alamin sa isasagot nitong isang mangangaral. Hindi po sa grace. Kasi yun po yung panahon nagsulat sila. Kung chronological order pang sulat, talagang naunang sumulat si Lucas, ang doktor. Tapos yung apat na manunulat, Mateo, tax collector. Si Mateo ba tax collector? Yun, o, diba? Ito yung sinasabi niya, hindi niya alam na si Mateo ay isang tax collector. Ito po, nabasa natin kanina dito sa Matthew 9:9. Sa kanya, hindi niya alam na si Mateo ay isang tax collector. Mga kapatid, balikan natin ito, no, yung sinabi niya nung una, yung mga nagsulat, ating i-research kung alin ba ang nauna. Sino ba ang unang nagsulat? Si Lucas o si Apostol Pablo? Muli natin pakinggan ito. Marcos, mga hintil po sila, ba't yung po yung sulat nila ay nakapokus sa God's Kingdom? Hindi po sa grace. Kasi yun po yung panahon nagsulat sila. Kung chronological order pang sulat, talagang naunang sumulat si Lucas, ang doktor. Tapos yung apat na manunulat, Mateo, tax collector. Okay, so balik tayo dito sa ang kanyang unawa, mas naunang nagsulat ay si Lucas. Kaya't ating aalamin sa kasulatan. May ganito tayong mariresearch. Yan, katibayan ito na ang kanyang pagkaalam, mas nauna daw na nagsulat si Lucas bago si Apostol Pablo. Tingnan natin. Meron tayong ganitong i-display para sa inyo, at para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman. Ito po. Nakalagay po dito, tatlo ito, Romans, Luke, and Acts. Kasi ang sumulat po ng Lucas o ng Luke ay si Lucas. Ganun din po, ang sumulat ng aklat ng Acts o aklat ng mga gawa ay si Lucas. At ang sumulat naman ng Romans ay si Apostol Pablo. So dito natin makikita yung panahon ng pagkakasulat. Ang nakalagay po dito sa aklat ng Romans ay anong date? Ito po, makikita natin ang pagkasulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans, ito po, AD, after death, 57. So, ang bilang niyan pataas. So, meaning, nauna si Apostol Pablo kay Lucas. Kung ikukumpara natin, puntahan natin yung sulat ni Lucas. Ngayon po, mga kapatid, napansin niyo po ba yung sulat ni Lucas? Anong year? AD, ibig sabihin, after death, pagkamatay ng ating Panginoong Kristo, ito po yung year 60. Yung kay Apostol Pablo, AD 57. So, ibig sabihin, naunang nagsulat si Apostol Pablo bago si Lucas. Ngayon, kung babalikan po natin yung kanyang paliwanag dito, kaya uulitin natin para maalaman natin kung ang kanyang pinagsasabi ay tama. Ngayon, naalaman natin sinong naunang nagsulat? Si Apostol Pablo. Samantalang ito kay Lucas ay year AD 60. So, 3 taon ang pagitan. Nakita po ninyo? Ngayon, balikan po natin ito. Yung kanyang sinabi. May kasinungalingan po ba yon? O di ating alamin, ulitin natin. Chronological order pang sulat, talagang naunang sumulat si Lucas, ang doktor. Tapos yung apat na manunulat, Mateo, tax collector. Si Mateo ba tax collector?
So, Opo. hindi ko alam. Yung ano, So, tapos hindi po ba Pastor, sorry po. Si Lucas po, disciple po siya ni Pablo. hindi ko po alam, pero kasi ganito po doon ho tayo sa sinasabi ho ng Teka muna, may napansin, no? Hindi na niya alam na kung saan si Lucas o si Marcos, tingnan, balikan natin, hindi niya alam daw ito Sorry po. Si Lucas po, disciple po siya ni Pablo. hindi ko po alam, pero kasi So, hindi niya alam. Tayo, dapat nating malaman ano po ang connection ni Lucas kay Apostol Pablo. Kamanggagawa po sila ng Panginoon. Kaya hindi po sila pwedeng magkaroon ng dispensation maging sa mga aral at turo. Alam niyo po, ang tinuturo ng pastor na ito na ang kanyang channel sa YouTube channel, hindi ako mahihiya na sabihin dito dahil yun po naman ang totoo Kasi nga lang, tayo ay nagre-react sa kanyang mga videos at mga pinagsasabi sapagkat tayo nagdadagdag lang ng kaalaman. Kasi kung ito'y ipagpapatuloy niya na ituro na hindi naman pala ganun ang katotohanan, ang programa po nito doon sa YouTube channel ay si The Bride of Christ TV. Yan, i-research po ninyo. Panoorin ninyo. Pakinggan ninyo. Pero ang payo ko sa inyo, huwag ninyong susundin ang kanyang mga aral at turo. Ikapapahamak ninyo. Katulad po nito, na kung saan ay hindi niya naunawaan, ito nga po, ipapaliwanag ko po sa inyo. Na hindi niya kilala ang pagkatao ni Lucas at ni Apostol Pablo na kung silang dalawa po ay dahil naglilingkod sa isang Diyos, kamanggagawa po ni Apostol Pablo si Lucas. Kaya basahin natin sa kasulatan. Ito po, mababasa natin. Naku po, ay hindi nagbabasa yata ito ng kasulatan. Ito po, nagsulat si Apostol Pablo kay Pilimon para maintindihan natin. Ito po, si Pilimon ay isang hintil. Ito ang sulat niya kay Pilimon. Basahin natin sa chapter 1 verse 24. At gayon din ni Marcos, ni Aristarco, ni Demas at ni Lucas, yan po kasama po si Lucas, na aking mga kamanggagawa. Malinaw po. Kamanggagawa ni Apostol Pablo si Lucas. Kaya sila nangangaral din po sa mga hindi Hudyo o tinatawag na hintil. Nakita po ninyo. So balikan nga natin ito kanyang sinabi. Pakinggan po ninyo. yung ano, So, tapos hindi po ba Pastor, sorry po. Si Lucas po, disciple po siya ni Pablo. hindi ko po alam, pero kasi ganito po doon ho tayo sa sinasabi ho ng Biblia. Ang sinabi ho ng Biblia, si Pablo ang tinawag para sa ating mga hentil. Okay po. Yun kasi ang basihan ko rin Hindi ako bumabase doon sa mga historical events. So, hindi siya bumabase sa historical event. Bakit? Dapat alamin mo nga yun. Paano mo malalaman ang history o yung nakaraan kung hindi mo aalamin? Yan ang nakakalungkot. Kasi nga dapat alam natin ang mga punot dulo na mga nangyari at naganap. Pag hindi ka nag-aral, ang problema lang nila, nag-aral sila pero hindi naman naunawaan. Pero ako, inuunawa ko yung mga naganap at nangyari para malaman natin yung sinasabi ni Lucas, ni Apostol Pablo, sila ba'y magkaisa o magkakontra? Hindi po. Para sa kanya, dito sa pastor na ito, dispensation. Magkaiba daw yung aral at turo ng mga Hudyo at iba ang aral at turo sa mga hintil. Ang sinasabi niya, yung aral at turo ni Apostol Pablo para lang daw sa mga hintil. Ay hindi po ganun. Dapat nating malaman si Apostol Pablo ay itinilaga ng Diyos hindi lang sa mga hindi Hudyo o tinatawag na hintil, pati sa mga Hudyo o Israelita. O basahin muna natin yon bago natin ipagpatuloy yung kanyang mga sinasabi. Kasi tayo nagpapatunay po na si Apostol Pablo po ay may katunayan na tinawag ng Diyos para sa mga hindi Hudyo at maging sa mga Hudyo o sa mga Israelita. O basahin natin, mga Gawa 9:15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, ito po nagsasalita ay ang ating Panginoong Hesus. Pinuntahan si Ananias para makipagkita kay Apostol Pablo. Sapagkat si Ananias ay nabalitaan na si Apostol Pablo na ang dati niyang ginagawa ay pinag-uusig ang mga tagasunod ni Kristo. Kinukulong, ipinagpapatay pa. Malalaman nyo ang history. O di, ayaw niyang alamin ang history. Ito, alam dapat natin ang history na kung saan si Apostol Pablo ay
ang kanyang kalalagayan dati ay kontra sa mga aral at turo ni Kristo. Ngayon, na-encounter niya si Jesus Christ sa daang matuwid o sa doon sa Road of Damascus. Kaya si Apostol Pablo tinawag na maging apostol. Kaya si Ananias ay kinausap para puntahan si Apostol Pablo. Na ang sabi po ng Panginoon Jesucristo kay Ananias ay ito, pumunta ka sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Malinaw po. Kahit tayo pumunta ng iba't ibang salin, ang lalabas pa rin po, tinawag si Apostol Pablo hindi lang sa mga hintil, pati sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Sino-sino ba yung mga anak ni Israel? Napakadami, 12 lipi. Pag 13 pa nga ho yung anak niya na si Dina. Iisang babae kaysa isang babae. Nakita po ninyo? Kasi pag hindi nyo alam ang history, ay matataya kayo pag sinasabi niya na hindi niya na pakikialaman yung history, katulad ng sinasabi. Balikan natin, ano? Anong sabi niya? Ay, hindi ko po alam. Pero kasi ganito po doon ho tayo sa sinasabi ho ng Biblia. Ang sinabi ho ng Biblia, si Pablo ang tinawag para sa ating mga hentil. Okay po. Yun kasi ang basihan ko rin Hindi ako bumabase doon sa mga historical events. Bumabase ako mismo sa sinabi. Yun ha, tandaan po niyo, narinig niyo muli. Hindi raw siya bumabase sa historical event. Kapatulad po yun. May mga event na nangyari kay Apostol Pablo, hindi ba niya aalamin yun? O ang kanyang tinutukoy ay yung mga nagsulat, sina Marcos, si Lucas, hindi ba din niya aalamin yun? Nakita po ninyo? At nung panahon yun, si Apostol Pablo ay hindi pa apostol. Dapat alam din niya yun, na kung saan ay pinag-usig niya ang mga tagasunod ni Jesus. Yan ang mga taong nire-revert ang mga pangyayari, mga salita ng Diyos, na kung saan binasa naman natin. Na kung saan si Apostol Pablo ay isang kamanggagawa niya, sina Lucas, sina Marcos. Base dito sa ating binasa kanina, balikan natin yun. Kay Philemon, chapter 1, verse 24, ulitin ko po. At gayon din, ni Marcos, ni Aristarco, ni Demas at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Pag sinabing kamanggagawa, parehas silang naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung kanyang aral at turo na dispensation ay hindi po aral ni Kristo. Ngayon, ituloy natin ang kanyang mga pinagsasabi nang sa ganun matauhang kayo kung kayo'y tagasunod nitong The Brides of Christ TV. Kaya marami siyang mga aral at turo. Ang gusto niyang aral at turo, yung daw pinangaral ni Apostol Pablo. Kaya patuloy tayong magsaliksik at alamin natin kung ang kanyang aral at turo ay mula nga kay Kristo. Magpatuloy po tayo sa pakikinig. Ng Biblia, pag sinabing si Pablo ang tinawag sa mga hintil, sa kanya ako makikinig kasi... Anong sinabi niya? Makikinig lang daw kay Apostol Pablo. Dapat nating malaman yung aral at turo ni Apostol Pablo mula yung kay Kristo. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo mula yun kay Kristo. Malinaw po ba? Tuloy. Hentil ako. Okay po. Okay po, Pastor. So dapat talaga ang basihan talaga natin kapatid kung ano lang yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi kasi sa Biblia, doon tayo makinig kay Pablo Ang sinasabi niya, makinig lang daw kay Pablo. Dapat nating malaman yung pamaran at utos na ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Tandaan po ninyo, ipinagkatiwala lang. Kaya si Apostol Pablo wala yung sariling doktrina. Naturuan yan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat nating malaman ay ito. Ipinagkatiwala lang sa Kanya yung Ebanghelyo ng Diyos para maipangaral sa atin. O basahin natin. Dito po sa unang Timoteo, chapter 1, verse 11, ayon sa maluwalhating ebanghelyo ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Di ba? Hindi aral niya yon, yung ebanghelyo. Ipinagkatiwala lang kay Apostol Pablo. Yan ang inyong tatandaan mga kapatid. Kung hindi ka pa kapatid sa pananampalataya, ay okay lang kung magalit ka sa akin dahil hindi man tayo magkaisa sa pananampalataya. Dito naglilinaw lang po, si Bride of Christ ay nagre-react lang tayo sa kanyang mga itinuturo. Ibig sabihin, hindi kami sasang-ayon sa kanyang aral at turo.
Ibig sabihin, hindi ko siya binabatikos, kundi yung kanyang inuturo at inaaral ay hindi kaisa ni Kristo. Yun po ang malinaw dyan. O, magpatuloy pa tayo. Yun. Kaya tinan mo yung gospel niya, talagang swak na swak sa ating mga hentil. Tanda po ninyo, no? Yung daw gospel ni Apostol Pablo, swak na swak daw sa mga hintil. Tandaan po ninyo, ang kanyang aral at turo mula nga sa Panginoon, pinagkatiwala lang siya. Kaya kailangan hindi lang siya mangaral sa mga hindi Hudyo o sa mga hintil, pati sa mga Hudyo kapatid niya sa pagiging laman o ano ba siya, anong lahi siya, Hudyo, di ba? Yung angkan ni Israel, yung mga anak niya, di ba? 12 lipi yun. Kaya pupuntahan niya yung kanyang mga kalahi. Di ba't 12 lipi yun? Yun ang dapat yung malaman. Hindi lang para sa mga hindi Hudyo, pati sa kanyang kalahing Israelita. Di ba't binasa natin ito kanina? Balikan natin. Ito po sa Acts 9:15. Yan po. Pakita ko po sa inyo. Yan po. To make my name known to the Gentiles and kings and to the people of Israel. Malinaw po ba? O Tagalogin natin para mas malinaw. Dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo, tulad natin hindi Hudyo ipapakilala sa pagitan ng kasulatan mababasa natin, at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Ang Israel po tinatawag na Jacob. Siya po'y mayroong 12 anak na lalaki at pag 13 anak si Dina. Nakita po niyo, dapat alam niyo yung history. Hindi siya, ayaw niyang alamin yung tinatawag niya, no? Historical event. Ayaw niyang alamin yon. Pero sa atin, kailangan nating alamin yon para dagdag kaalaman po yun. Ano? Ngayon, magpatuloy pa tayo sa kanyang mga sinasabi. Na tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Ang mga Hudyo kasi, kaya lang naman sila nagkaroon ng kautusan dahil sila hinamon nila ang Diyos. Kung tutuusin ang tao talaga, walang kautusan. Tandaan po ninyo, no? Totoo ba yung kanyang sinabi na ang tao ay walang kautusan maging sa panahon ni Eva at Adan? Alamin natin kung tatama ang kanyang pinagsasabi. Tuloy po. Ever since pa lang nung panahon ni Eva at Adan, panahon ni Noe, lalo na nung panahon ni Abraham, yung mga yan, mga hentil yung mga yan eh. Nakita po ninyo? Tinawag pang hintil si Abraham. Ay di aalamin natin. Tapos, sinabi pa niya, no? Unahin natin yung kanyang sinabi. Ulitin natin kasi sinabi niya, wala daw kautusan sa panahon pa ni Adan at ni Eva at kay Noe. Balikan muna natin yon bago natin ituloy kay Abraham na sinasabi niya na siya ay isang hintil. Balikan muna natin yon. Ever since pa lang nung panahon ni Eva at Adan, panahon ni Noe, lalo na nung panahon ni Abraham, yung mga yan, mga hentil yung mga yan eh. Kailan lang nauso yung kautusan nung panahon ni Moses. Ayun. Doon daw lang nagkaroon ng kautusan sa panahon ni Moises. Ay di alamin natin sa panahon ni Eva at Adan, yung sinabi niya, at kay Noe, wala daw kautusan doon. At nagkaroon lang ng kautusan sa panahon ni Moises. Ditingnan natin kay Eva at Adan kung wala ngang kautusan na sinasabi niya. Para hindi tayo lang maling lang, basahin natin. Kasi po, kung hindi tayo magre-research ng mga bagay na paniniwalaan natin yung kanyang sinabi, ay ibig sabihin nakikiisa ka sa maling aral at turo. Hindi pala mula sa kasulatan ang kanyang mga basihan. Ang ating basihan nasa kasulatan ay ditingnan natin kung may kautusan na sa panahon ni Eva at Adan. Kasi ang sinasabi niya, wala daw kautusan sa panahon ni Eva at Adan. Ay di basahin natin. Ito po. Ito sa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 16. Sa panahon ito ni Adan. Basahin natin. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Unawain niyo ito. Itong pangungusap na ito. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Inuutos. Ano ba yung utos? Di ba't utos yun? Hindi naman yung suggestion. Pag nagsasuggestyon ang Panginoon, sabihin, pwedeng kumain, pwedeng hindi. Utos nga ng Panginoon para mabuhay ang tao. May makain sina Eva at Adan. Di ba't utos yan? Nakalagay yan. Di ba't malinaw po?
Yan ang utos. Huwag mo sasabihin na walang utos kana Eva at Adan. At ngayon, ituloy natin sa verse 17 pa para lumawak ang ating kaalaman na merong utos na ng panahon ni na Adan. 17. Subalit mula sa punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Malinaw po, utos yun. Huwag kang kakain. Hindi yan suggestion. Utos yan. Kay Adan na huwag kakain na ipinagbabawal ng Diyos doon sa punong kahoy. Sabi dito, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyaon ay tiyak na mamamatay ka. Kaya malinaw po. Kaya nung lumabag sila sa utos ng Diyos, nakaranas sila ng kamatayan. Malinaw po. Kaya utos ay utos. Ang sinasabi ng ating mga ngaral ngayon ay kasinungalingan ang kanya mga sinasabi. Balikan natin ha. Walang kautusan. Ever since pa lang nung panahon ni Eva at Adan, panahon ni Noe, lalo na ng panahon ni Abraham, yung mga yan, mga hentil yung mga yan eh. Ngayon, nakita po ninyo? Wala daw kautusan sa panahon ni na Eva at Adan at kay Noe. Punta tayo kay Noe bago tayo pumunta kay Abraham. Ito po, basahin natin. Genesis chapter 6 verse 22. Gayon ang ginawa ni Noe. Ginawa niya ang ayon sa lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. May utos ba ang Diyos kay Noe? Meron. Ang sinasabi ng isang mangangaral na ito, wala daw utos sa panahon ni Adan at ni Noe. Ayan, binasa po natin. Maging kay Noe, meron pong natanggap na utos. Bakit? Kung hindi ba sumunod si Noe nung panahon na gugunawin ng mundo, ay walang maliligtas. Wala tayo ngayon. Wala na ang mundo. Pero salamat kay Noe, sumunod siya sa utos ng Diyos. Yan po, nakalagay po diyan. Ano ba ang utos sa kanya? Kasi po, sa pangyayaring iyan, gugunawin ang mundo. Kung hindi sumunod si Noe sa pinag-uutos ng Diyos na gumawa ng barko o ng daong, ay walang maliligtas pati yung mga hayop. Nakita po ninyo. Kasi kung hindi siya sumunod, kasi baka isipin nyo suggestion, kaya lang sumunod si Noe ay gugunawin ang mundo. Kasi nga pag utos ay utos. Wala diyang suggestion. Ngayon, naliniwanagan po pa kayo? Ito bang ang mga ngaral na ito ay pakikinggan ninyo? Pawang kasinungalingan ng mga sinasabi? Di ba't ililigaw kayo? Kung wala kayong batayan, basta na lang siya nagsalita. Wala daw utos. Ngayon na may nabasa tayo. Sinong paniniwalaan natin? Siya na nangangaral sa YouTube o tayo na mayroong basihan na mismo salita ng Diyos? Kaya dito kay Brother Owen, nagsasalita ng katotohanan. Yan po, nakalagay. God's Word, read Scriptures. Mga salita ng Diyos, binabasa natin sa kasulatan. Yun ang nagpapatibay sa ating pananampalataya. Kasi kung maniniwala ka sa mga ngaral na ito, ay ililigaw ka niya para huwag kang sumunod sa Diyos. Parang sinasabi niya na walang kautusan ang Diyos sa mga hindi Hudyo. Ibig sabihin, okay lang pala na hindi sumunod. Dahil okay na, bayad na. May utos pa rin nga. Kasi, yung sinasabi niyang utos, okay lang, absolute na tayo sa Panginoon. Sa tao na lang tayo susunod. Ganun din po yun. Kasi kung anong gagawin mo sa tao, wag kang papatay. Sabi niya, pag pumatay, siyempre makukulong ka. Tandaan po ninyo, kapag pumatay ka pa rin, kung sa batas ng tao, uungat na kulong ka laang. Pwede mong gawin na makalaya ka pag meron kang pangpiyansa, di ba? O kaya naman, bigyan ka ng ilang taon na pagkakulong, makakalaya ka uli. Pero sa mata ng Panginoon, kung iyan ay ginawa mo na intention ng pagpatay, hindi ka makakatakas sa hustisya ng Panginoon. Nakita po ninyo? Ngayon, ituloy pa natin ang kanyang pangangaral. Doon naman pala tayo kay Abraham. Na sinasabi niya na si Abraham ay isang hintil. Tingnan natin nga, ipapaliwanag ito ni Apostol Pablo kasi nakabase siya sa turo ni Apostol Pablo. Maaaring hindi niya pa nalalaman ang mga pamaraan at utos ng Diyos na pinasulat kay Apostol Pablo. Kaya nagsulat si Apostol Pablo, mayroong kapahayagan ng Diyos mula sa Diyos, kaya naisulat niya. Kaya yung kanyang pagkaunawa, lahat pala'y hintil nung unang panahon, pero ang pinagmulan ni Abraham ay sa mga Hebreo. Alamin natin sa kasulatan. Alam niyo po, pag may kasulatan, yun ang basehan natin.
Di alamin natin, anong sinasabi niya? Hintil daw, o tayo hindi hintil. Si Abraham, siya po ay isang Hebreo. O basahin natin sa kasulatan. Dito po sa aklat ng Genesis 14:13, ngayon may isang nakatakas na nagbalita kay Abraham. Abraham pa ang tawag sa kanya, na Hebreo tungkol sa nangyari. Tandaan po ninyo, Hebreo po si Abraham. O sa isang salin, baka mali itong ASND. Kasi yung iba sabi, bakit sa ASND ka lang bumabasa? Di basa din tayo doon sa favorite niyong na version na ADB, ang dating Biblia. O basahin natin. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo. Malinaw po, Hebreo po si Abram o tinatawag na Abraham. Ay baka sabihin nyo, sa aklat lang yan ng Genesis. Siya, ang kanyang itinuturo po ni pastor na ito, no? Isa daw hintil si Abraham. Ngayon, kung si Apostol Pablo ang magsabi, kasi ang basehan mo si Apostol Pablo, makinig kay Apostol Pablo, yun ang sinasabi mo kanina. Di tingnan natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, sino ba? Si Abraham, isa ba ang hintil o Hebreo? Di alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, mababasa po natin ito sa 2 Korinto 11:22. Ito, basahin natin. Sila ba'y mga Hebreo? Ako man. Sila ba'y mga Israelita? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Di ba? Si Apostol Pablo ho nagsasalita diyan. Si Apostol Pablo ay lahing Hebreo, sabi diyan. Lahing Israelita, nakasulat. Si Apostol Pablo ay sa binhi ni Abraham. Yan, nakalagay. Paano mo sasabi si Abraham ay hintil? Ulitin ko ha, ang iyong mga pinagsasabi. Ulitin natin. Diyos, kung tutuusin ang tao talaga, walang kautusan. Ever since pa lang nung panahon ni Eva at Adan, panahon ni Noe, lalo na ng panahon ni Abraham, yung mga yan, mga hentil yung mga yan eh. Malinaw? Mga hintil daw mula kay, diba? Walang kautusan, mula kay Adan at Eva at kay Noe, dinamay pa ha, pati si Abraham ay isa daw hintil. Ulitin nga natin na sinasabi niya, hintil nga ba? Baka nalalabuan tayo, no? Ulitin. Ni Eva at Adan, panahon ni Noe, lalo na ng panahon ni Abraham, yung mga yan, mga hentil yung mga yan eh. Diba? Pinagdidiinan talaga, no? Na kung saan ay hintil daw si Abraham. Samantalang binasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo na si Abraham ay isang Hebreo. Patunay pa natin na talagang Hebreo nga si Abraham. Basa pa tayo sa mga sulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ang nagpapatunay na kung saan ang kasulatan ang magtuturo sa atin na hindi nagsisinungaling si Apostol Pablo. Pero ang kanyang mga aral turo, puro kasinungalingan. Tingnan ninyo. Hintil daw si Abraham. Di basahin natin sa mga sulat pa ni Apostol Pablo, Roma chapter 4 verse 1. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Di ba? Sa kanilang descendant yan. Pag sinabing laman, abay lahi iyan. Ngayon, basahin natin sa ibang salin para mas maintindihan natin. Hindi tayo. Bilang halimbawa kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, isipin ninyo si Abraham na ama ng mga Hudyo sa laman. Di ba? Ama ng mga Hudyo. Di ba si Apostol Pablo Hudyo? Nakalagay po diyan. Sino ba si Abraham? Isang Hebreo. Diyan nga nagsimula ang mga Israelita. Nakita po ninyo sa anak ni Abraham. Di ba? Nagkaanak siya na si Isaac at nagkaanak si Isaac ng kambal si Esau at Jacob, at yung Jacob na ngayon na tinatawag na Israel na nagkaanak ng 12 lipi. Yan ang historical event na ayaw niyang paniwalaan. Di ba? Itong Bride of Christ TV, kasinungalingan pala ang mga itinuturo. Ngayon, may tapang akong ibulgar ang mga bagay nito kasi katotohanan yung sinabi ko, binasa ko sa kasulatan. Samantalang siya, salita ng salita, na kung saan hindi pala niya nalalaman ang kasulatan. Ngayon, ang tanong,
Kung siya'y pastor at ako sa kanya ay aanib, pati ako maliligaw. Kayo po, bahala kayo. Kung gusto niyo umanib sa ganyang mga pastor, malinaw naman po na kung saan huwag kayong patawag na pastor. Ano? Sapagkat yung kategory na pagiging pastor, apostoles, pagiging propeta, pagiging guro, na kay Kristo po yun. Hindi natin pwedeng angkinin yun. Ang binigyan ng authority sa bagong tipan ay si Kristo. Bagamat siya ay nagtalaga ng mga propeta, apostol, guro, pastor sa panahon niya para ihanda ang iglesia. Pero kung magkamamatay sila, yan na nga po yung magpapatuloy si Kristo dahil siya nananatiling buhay magpakailanman. Malinaw po ba? O ngayon, patuloy pa natin saliksikin. Sa bawat kanyang binabanggit, ang dami nating nasasaliksik. Puro kasinungalingan. Tuloy pa nga natin ang kanyang mga sinasabi. Malinaw na po ba sa inyo? Sapagkat inutusan naman sina Eva at Noe na meron naman palang utos. Ang kanyang sinasabi, wala daw kautusan nung panahon ni Eva at Adan. At doon naman kay Abraham, ang kanyang pagkakilala kay Abraham ay isang hintil. Pero natuklasan natin, si Abraham po ay isang Hebreo. At diyan nga nagmula yung Israelita o tinatawag na mga Hudyo. O ngayon, magpatuloy pa tayo. Kailan lang nauso yung kautusan nung panahon ni Moses. Hindi ganun ang relasyon ng Diyos sa tao. Yun mo nga si Abraham, hentil, di ba? O ngayon, di ba? Inuulit-ulit pa niya. Malinaw sa ating pinaghahanap sa kasulatan at binasa natin, malinaw po na kung saan si Abraham ay nasa lahing Hebreo, hindi hintil. Magpatuloy po tayo. Pinagpala siya, pero hindi siya perpekto. Ano daw? Hindi raw perpekto? Ayan ang hindi niya alam. Ang taong tinatawag na matuwid dahil sa pananampalataya, naging matuwid po si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Makaakala niya ang pananampalataya ay sa panahon ng bagong tipan. Sa panahon pa ni Abraham, may pananampalataya na. O basahin natin, si Abraham ay may pananampalataya kaya itinuring siya ng Diyos na matuwid. Basahin natin. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumasampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Kailangan natin talaga magkaroon tayo ng tamang pananampalataya. Sa panahon pa ni Abraham, meron pang tinatawag na pananampalataya, kaya nga ituturing kang matuwid sa harapan ng Diyos kasi sumusunod ka sa mga pamaraan at utos ng Diyos. At ngayon, magpatuloy pa tayo sa pag-aaral. Medyo mahaba itong kanyang mga idiniskas na puro naman kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Kaya ingat po tayo. So ganyan po tayo magkaroon ng pagsisiyasat sa mga nangangaral. Hanapin nyo kung may katotohanan at kung mayroong kasinungalingan, huwag nyong panigan. Magpatuloy tayo. Ganon din ang mga Israel nung wala pa sila sa kautusan. Ilang beses silang nagreklamo, pinoprovide ng Diyos. So napunta sila sa kautusan, konting pagkakamali lang, may parusa na. Hanggang sa panahon ni Haring David yung kautusan na yan eh. At natapos yan nung panahon ni Jesus Christ. Nung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Yun ay para sa mga Hudyo lang. Pero kaya tinan mo, yun ang dahilan kung bakit tayo mga hentil, walang kautusan. Yan na naman. Tayo daw mga hintil, wala daw kautusan. Ay di alamin natin kung wala talaga tayong kautusan. Sa panahon natin ngayon, kasi may lumang tipan at bagong tipan. Sa lumang tipan, totoo po yun na kung saan may kautusan sa bayang Israel na itinalaga si Moises para pangalagaan yung kanyang bayang Israel. Kaya nga po, hindi na nga sumusunod ang mga Israelita sa katigasan ng kanilang ulo, kaya sila ay napapahamak. Ngayon, kaya gumawa ng bagong tipan ang Diyos sa pamagitan ni Kristo. Si Kristo ang ating susundin. Meaning, may kautusan kay Kristo. Kasi ang sinasabi niya, sa mga hintil, wala daw kautusan. Kaya't alamin natin uli sa kanyang sinabi. Diyo lang. Pero, kaya tinan mo, yun ang dahilan kung bakit tayo mga hentil, walang kautusan. O, di ba? Sinabi niya yun. Mismo siya nagsabi, ha? Ngayon, aalamin natin sa kasulatan, yung kanyang pinagsasabi na tayong mga hintil, wala daw kautusan. Ay di alamin natin sa banal na kasulatan. Basa ulit tayo. Ngayon, hindi ako
mahihirapang maghanap kasi ako, ang pasyon ko magsabi ng katotohanan. Kaya hanapin natin sa kasulatan kung wala ngang kautusan. Pag merong kautusan, ibig sabihin na mamali siya sa kanyang itinuturo. O ngayon, basahin natin sa mga kasulatan kung wala ngang kautusan. Basahin muna natin dito sa mga sulat ni Juan. Unang Juan 5:1. Ang sinumang sumasampalataya na si Hesukristo ay anak na Diyos, at ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Ang tanong, suggestion ba yung salitang sumampalataya na si Hesukristo ay anak ng Diyos? Utos ba yan o suggestion? Utos po yan na tayo'y sumampalataya kay Kristo. Di alamin pa natin, paano ba sumampalataya? Ngayon, may sinasabi po dito sa mga sulat ni Juan 3:16 para makita natin yung talagang paraan ng pananampalataya para tayo magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba't sinasabi ito? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba tama naman po kailangan natin sumampalataya sa anak niya? Di ba yung pagsampalataya yun ang ikaliligtas natin? Malinaw po yun. Ito pa, para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya. Siguro hindi niya alam yung salitang pananampalataya kay Kristo. Ay utos pala yun, pananampalataya. Ibig sabihin, kung walang kautusan, ibig sabihin, ay hindi ka rin pala sasampalataya. Kasi wala daw utos sa mga hintil. Ulitin natin, sabi niya, wala daw utos sa mga hintil. Kailangan natin sumampalataya. Utos yun. Ulitin natin ang kanya. Nung pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Yun ay para sa mga Hudyo lang. Pero, kaya tinan mo, yun ang dahilan kung bakit tayo mga hentil, walang kautusan. Yun. Tingnan po ninyo ha. Kasi nungalingan yung walang kautusan sa mga hintil. Ang utos nga sa mga hintil sa atin ay sumampalataya din para maligtas. Nakuha po ba ninyo? Ngayon, nakakaawa ang mga taong susunod sa mga aral niya at mapapahamak, pero may pag-asa pa kayo. Kayo pa rin ho ang magdidesisyon. Kaya nga ho po kami ay nagre-react sa ganitong mga videos para hindi tayo mapahamak. Reaction lang po yun, hindi para siya pagalitan. Hinahayaan man natin kung magpatuloy siya sa kanyang pangaral. Sino ba ang hahatol? Di ba't ang Diyos? Kaya tayong mga nakikinig, mag-ingat tayo. Kaya yung sinasabi po ni Brother Owen, pawang katotohanan lang po. Kasi binasa ko sa kasulatan, puro ang kanyang sinabi ay puro salungat sa mga aral at turo ni Kristo. Ngayon, magpatuloy pa tayo. Na sinasabi niya na hindi raw kailangan ang kautusan ng Diyos. Wala na daw kautusan. Paano ito? Utos ito ni Kristo na sumampalataya tayo sa Ama at sa Kanya. Basahin natin ito. Utos ito ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Utos po yan, hindi yan suggestion. Pag sinabi suggestion, pwede ka sumampalataya, pwedeng hindi. Pero ito, talagang utos yan. Di ba? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung walang pananampalataya ka sa Diyos, di ba? Hindi nalulugod ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Kaya utos yan. Puntahan natin yon. Hebreo 11:6 para maintindihan mo, no? Hindi nalulugod ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Kaya hindi po suggestion ito. Yan. Sa isang salin pa, no? Huwag magalumihanan ang inyong puso. Kaya dito, binibigyan pa tayo ng ng panatag sa pananampalataya. Inaalis yung ating pag-aalinlangan. Si Kristo po, pag nagsalita, inaalis yung ating doubt. Inaalis sa ating kaisipan yung pagkadalawang kaisipan. Ayaw ng Diyos na tayo yung magkakaroon ng pagdududa, pangamba, takot, o pag-aalinlangan. Kaya sinabi dito ng ating Panginoong Hesus, huwag magalumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin.
utos po yan ang pagsampalataya sa Ama maging sa Kanya. Tapos sasabihin ng isang mga relito, wala na daw utos sa mga hintil. Ulitin natin ha, para gusto kong ma-remind sa inyo yung sinasabi ng mga ngaral nito, puro kasinungalingan. Aryo. Yun ay para sa mga Hudyo lang. Pero kaya tinan mo, yun ang dahilan kung bakit tayo mga hentil, walang kautusan. Yan, nako po. Maniniwala ba kayo sa kanya? Wala daw kautusan. Utos na nga yung sumampalataya para tayo maligtas. Nakita po ninyo? Ay, ang haba pa nito kung ating ihihimay-himayin pa. O, magpatuloy tayo. Pakinggan pa natin, ano? Walang inuutos ang Diyos sa atin. Meron mang inutos sa atin sa bagong tipan, yung sinasabi ni Kristo na mahalin mo ang iyong kapatid kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun lang daw ang inutos. Samantalang utos nga, kababasa lang natin yung John 14:1. Utos yan. Utos po yan. Yan, sasampalataya ka sa Diyos Ama, pati sa Kanya. Hindi lang yung sinasabi niya dito na ano ang sinabi niya? O, ulitin natin. Mahalin mo ang iyong kapatid kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yun lang ang inutos ni Kristo sa atin. Yun lang daw. Isa? Ibig sabihin, may kautosan pa rin si Kristo na dapat mong sundin. Kahit iisa yon, pag iyong pinalawak ang iyong kaisipan, ang pagmamahal na yon sa Diyos, pati yung kanyang mga nilalang kapwa-tao at yung kanyang pamaraan. Maraming pamaraan ng Diyos para tayo ay hindi mapahamak. Nakita po niyo, yung kasing kapahamakan na yon, wala nang paghango dun kasi. Kaya ingatan ninyo ang inyong pananampalataya na masadlak sa maling pananampalataya tulad ng itinuturo ng pastor na ito. Magpatuloy tayo. Bukod doon, wala na. Diba? At sa gospel ni Pablo, nagiging malinaw na mapapahama ka pala kung hindi ka makinig sa gospel niya. Ano daw? Kung hindi raw makikinig sa kanyang gospel, ang tanong, kaninong gospel ang itinuturo ni Apostol Pablo? Sa kanya ba? Hindi. Galing ito sa Diyos. Kababasa lang natin kanina. Reviewin natin. Pinagkatiwala lang ito kay Apostol Pablo. Yung mga aral turo o yung ebanghelyo na kung saan yung ang kanyang mga itinuturo. O balikan natin yon para maintindihan natin na yung ebanghelyo ay mula sa Diyos na ipinagkatiwala lang ito sa Kanya. Balikan natin ito. Unang Timoteo chapter 1 verse 11, ayon sa maluwalhating ebanghelyo ng mapagpalang Diyos. Kanino po yung ebanghelyo? Doon po sa mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. O di ba? Ipinagkatiwala lang pala kay Pablo yung ebanghelyo. Huwag mong sabihin na mga ngaral na ito. Ulitin natin, anong sinabi niya? Para sa kanya magmula. Nagiging malinaw na mapapahama ka pala kung hindi ka makinig sa gospel niya at magturo ka ng maling gospel. Yun lang, bukod doon wala na. Yun ang naging malinaw sa atin. Kaya kung gusto mo ulitin natin ha? Bukod doon wala na. At sa gospel ni Pablo, nagiging malinaw na mapapahama ka pala. Yun no? Sa gospel ni Pablo. Tandaan po ninyo, hindi gospel ni Pablo. Malinaw na ito kung binasa na sana niya yung Marcos 1:1, yun po ay ebanghelyo ni Kristo. O, puntahan natin yung Marcos 1:1. Para maintindihan ninyo, ito po ay ebanghelyo ni Kristo. Malinaw po yan. O, basahin natin para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman sa ating pinag-aralan. Ito po, Marcos 1:1, ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Malinaw po, ang ebanghelyo ay kay Jesucristo, hindi po kay Pablo. Si Pablo po ay ipinagkatiwala lang sa kanya. O ulitin natin yun ha. Yan po. Ipinagkatiwala lang sa akin. Ang sabi ni Apostol Pablo. Malinaw po ba? Marami palang nadadaya itong Bride of Christ. O, nakakalungkot. Nakakatakot pag ikaw pala ay patuloy na makikinig sa kanyang aral at ma-adapt mo kasi mabe-brainwash ang isip mo na akala mo totoo kung wala kang alam ng kasulatan. Kaya dapat tayo may alam sa kasulatan. Tandaan po ninyo ganito.
Kay Brother Owen, ang itinuturo, mag-observe, magsiyasat, bawat sasabihin ng kanyang mga labi, ng bawat mangangaral, i-search mo sa iyong kasulatan na mababasa natin sa aklat ng Panginoon kung ito'y may katotohanan o hindi. Kaya huwag mong paniniwalaan ang kanyang mga sinasabi kung may kasinungalingan. Kaya napatunayan natin ang isang mangangaral nito ay may kasinungalingan. Ngayon, dito sa isang nagtatanong po sa atin na si Lucky, ibig mo bang sabihin, false preacher, ang lahat ng nangangaral dito sa buong mundo? Ay di obserbahan mo ang lahat ng mangangaral sa buong mundo at doon mo malalaman kung sila'y false preachers o mga bulaang mangangaral. Malinaw po ba? Kaya dito, kaya sinabi ko, nagsasabi ako ng katotohanan. Binasa ko sa kasulatan. Binaligtad ang mga aral at turo ng isang pastor na mangangaral na ito. Kaya doon sa mga nakaalim sa kanya, nasa inyo pa rin po. Hindi ko po kayo dinidesisyon na umalis kayo diyan, magpatuloy po kayo. Ay kayo po ang magdidesisyon yan. Ang akin lang po, binigay ko yung katotohanan at mga binasa ko sa kasulatan, yung kanilang mga ipinapaliwanag, pawang kasinungalingan na kung saan ay taliwas sa aral at turo ni Kristo. Kaya matatawag mo siyang false preachers o bulaang mangangaral. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Kung naging mahaba man, at least detalyado, hindi ako nagsabi ng kasinungalingan, pawang katotohanan po. So hindi ko siya kinalaban, nag-react lang tayo sa bawat video niya na kanyang mga sinasabi at ang ating isinagot, hinango natin sa banal na kasulatan. Kung kayo po'y nakaunawa sa ating channel, patuloy kayong mag-subscribe, hindi kayo maiiwanan sa mga bago pa nating mga pag-aaral ng salita ng Diyos para lagi kayong update. Okay naman kung hindi, basta lagi ninyong puntahan ang channel nito. Pero mas mabuti na lang na kayo nakasubscribe para hindi kayo laging late sa bawat upload ng ating pag-aaral. Okay? So, mahal ko po kayo. Mahal ko po itong taong ito kung siya magbabago ng kanyang pagtuturo. Si Bride of Christ po ay hindi natin ito tinutulig sa Itinutuwid natin yung kanyang sinalita na kusan ay nalihis sa tamang aral. Nakita po ninyo, ang ating inaral ay aral ni Kristo. 'Di ba? Ngayon, kung kayo makikinig sa Kanya, wala hong problema. Pero kung i-adapt ninyo ang aral at turo at paniniwalaan ninyo, katulad po na sinabi na wala daw kautusan sa panahon ni Adan at Eva, ay di maniwala kayo sa Kanya. Pero kami, ang aming paniniwalaan sa panahon pa ni Eva at Adan, meron ng kautusan. Inutos nga kay na Eva at Adan na huwag kumain para hindi magkasala. Kaya sila lumabag. Yun, nagkasala sila at nakaranas ng kamatayan na kung saan yun ay utos na Diyos, kung sakaling sila lalabag, makakaranas ng kamatayan. O, diba? Pasalamat tayo kay Noe sumunod para makita natin yung tamang pagsunod. Hindi nadamay sina Noe. At maging isa pa, binaybay lang natin, recap tayo. Maging kaya Abraham, tinawag pa niyang hintil, hindi pala siyang hintil, isa palang Hebreo. O di ba? Kaya kasinungalingan yun. Hindi niya siya nagbabasa ng kasulatan. Kaya po, reviewin niyo po uli yung ating pag-aralan. Kung marami po ditong mag-unsubscribe, nasa inyo po, hindi ko kayo pinipigilan. Makaisipin niyo, tinutulig sa ako siya, hindi po. Nagtuwid tayo ng maling aral. Ayan po'y utos ng Diyos sapagkat nasusulat. Ito po, pagtutuwid lang po yun. Hindi para awayin si pastor. Yung pastor ng Bride of Christ TV, hindi ko po siya inaaway. Mahal ko po ang kaluluwa na maliligtas. Kung magpapatuloy naman siya sa kanyang maling pangangaral, ay bahala siya. Ngayon, kung napakinggan niya ito, at least na ituwid siya para sa susunod ng kanyang pangangaral, itama na niya. Nakita po ninyo? Ngayon, kasi nga po, naghahanap tayo ng mga taong nangangaral na kung saan ay maituwid yung kanilang maling aral. Para tayo kaisa kay Kristo na nagsasabi ng katotohanan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at
mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Yan ang dapat nating malaman kapag nagbabasa ka ng kasulatan. Isa pang salin para maging malinaw pa. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya yung itinuro ko po, katotohanan. Kung ako man ay nagsasaway, binase ko sa kasulatan. Kasi yung kanyang sinasabi, pawang kasinungalingan. Kaya sinasaway natin. Itinutuwid natin yung kanilang mga binibigkas na mali. At pagsasanay sa matuwid na pamuhay. O, diba? Ngayon, kung ikay na ituwid, na itama yung kaisipan, mamumuhay ka sa tamang katuwiran ng Diyos. Mamuhay ka sa kabutihan ng Diyos at kabanalan na mula sa Diyos. Okay? So hanggang dito lang po muli ang ating pag-aaral. Ito po inyong lingkod, Brother Owen, na nagmamahal sa lahat ng mga tao at sasampalataya kay Kristo at maging sa kanyang Ama. At kung susunod tayo sa pamaran at utos ng Diyos, kakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya kung ikay nakaunawa at naliwanagan ka, please subscribe sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Muli, ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maging sa kanyang anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyong lahat.